So yun, no, KJX, kumusta kayong lahat? At ito, no, update lang tayo ngayon sa coins na tinalakay natin last 4 months ago. And then, syempre, tingnan muna natin itong ating linyahan, mga idol, no? So, ito yung ating binigay sa inyong line kahapon. So, sabi ko kasi, kaya ako ginawa tong line na to. So, wag nyo mo lang sundin to, ha? Kasi nga, ito yung, kung napanood nyo yung video natin, ito yung sinasabi ko, na possible na February ngayon, April yung halving, February medyo magda-downfall siya, tapos after ng May, after ng March something ng March or 2 weeks ng March, doon siya magi-start na umangat ng katiting, 'di ba? So bakit? Dahil sa halving, dahil mismo doon yan, reference natin yan yung May 2020 halving, mga idol, no? Nakita natin doon bumagsak muna bago umangat ang Bitcoin nung time na yon. So far, kung mapapansin nyo, medyo pababa nga yung linya, no? So ayan, no, kitang-kita nyo naman, di ba? So ayan, pakita ko lang. Yan. Pero hindi pa rin natin inaalis yung reference natin na 53,100 na resistance and 47,100 resistance. Nandiyan pa rin tayo, mga lodi, no? So possible biglang hindi magkatotoo tong linya natin na to, pwedeng umakyat ng 53,100 and then lumipad, di ba? So yan mga idol. And then syempre balikan natin yung dati nating video, mga idol, no, about sa ADA and Dogecoin. Sabi ko bumili na ako, mga idol. Eto yun, so yun, no, KJX, kumusta kayo? Pili tayo ng Cardano, no? 0.25, check lang natin. 0.25 ang Cardano pa lang noon. Yan yung sinabi natin na good to buy na ang Cardano. 0.25 USDT, mga lodi, no? So magkano yung 0.25 USDT na yan? So ngayon, kung mapapansin nyo, 34 pesos na ang Cardano. Okay? Tapos tingnan natin kung magkano yung Cardano. ADA to USD. So ayan, no, 0.25, di ba? So ngayon, ilan na? Tingnan nga natin. 0.62, di ba? 0.25 to 0.62. Halos ilan? Halos nasa halos 200% din ang inangat, inangat ng Cardano, 200%. And then syempre, ano ba yung mga tiningnan natin noon? So ayan yun, pakinggan nyo, Pakita ko lang, no, para laki ng binili ko diyan nung nakaraan, di ba? So inunti-unti natin siya hanggang sa umabot siya ng 19 pesos. Nasa 13.14 yan 33. Okay. Yan, una 33 USDT. So and then kung papanoorin niyo yung video natin, mga lodi, no, yung kasunod niyan, nakikita nyo doon ako bumibili everyday, di ba? So ngayon, ano pa ba yung token natin na yan? Ano pa ba yung mga tokens natin? I've seen a lot of people talking on social media about Click Millionaire. Yes, I bought the license. After nyan, that time, para at least, tawag dito, yung Dogecoin, mga lodi, ito, Dogecoin. So, magkano ang Dogecoin? 0.058. Ilan ang Dogecoin ngayon? Tignan natin. 0.08, di ba? Kita nyo, USDT, grabe, di ba? Biglang angat din, mga lodi, no? So, ayan yung tinatawag, lalo na tong BGB, 11 pesos pa lang noon. 50 pesos, 58 pesos na ngayon, di ba? So, ayan yung mga token natin. 5 yan, mga idol, lagi kong sinasabi yan, no? XRP, ADA, Dogecoin, BGB, at panghuli ko yung RON token. Panghuli ko yun. Pero pang-5, yun yung top coin natin, mga idol. Yun yung sinasabi ko lagi sa video natin, mga lodi. Solid na solid. Kung bumili kayo niyan, solid na yan. Ako naman, meron akong ADA at meron din akong XRP pa sa ngayon. Kung mapapansin nyo, nasa ibang asset nga lang, di ba? Nasa ibang wallet nga lang. Di ba? Syempre tayo, parang bangko yan, mga lodi. Hindi lang naman ako sa isang platform, di ba? So, meron pa tayong ibang platform. Syempre, ang ginagawa ko lang, tinatago natin. Parang bangko yan. Baka mamaya magsarado yung mga platform natin na iba. Di ubus lahat ng income natin, mga lodi. So ito yung ating record. For 3 months, ito yung record natin ng XRP. Ayan, lahat yan. Okay? So nakita nyo naman, di ba? For 3 months, dami yan. Pinakamarami ko XRP, mga lodi. Pinakamarami ko XRP. Ang Cardano,
Binenta ko na kasi ang Cardano nung 26 pesos. 13 pesos to 26 pesos yan, mga lodi. And then yung Dogecoin from 3.14 to 5.88, mga lods. 5.88 ko binenta to. Check natin. Ilang araw ba? Umabot to ng 5.18 last one month. Yung ating eto 5.2, hindi, may 5.8, may 5.18 pa to, may 5.88 pa yan, mga idol. Last ano natin 3 months, eto December, o 5.82, 5.88 yan. Yan. Diyan tayo nakapagbenta nun, yung time na yan. And then ngayon, BGB, eto, konting katiting na katiting lang meron tayo nito kasi nasa XRP talaga, di ba? Alam niyo yan, nasa XRP talaga yung ating mga assets, no? So, paano ba natin tinitingnan yan, mga idol? Paano ba ako pumipili ng token before? No, yung mga nini-news kong token na alam ko possible na lilipad. No, katulad nito, for example, ADA, no? Chine-check ko siya. Lagi lang ako sabay market cap. Pupunta ako ng CoinGecko. Mag-check ako dyan sa market cap. Tapos ang gagawin ko, titingnan ko lang yung top 10. Yan. Dati itong Dogecoin top 10 yan. Cardano top 9 talaga yan. Ngayon titignan ko high market cap. Ito. Cardano, XRP, Dogecoin. So kitang-kita nyo, di ba? Yun na yun agad, mga lodi. Ang BGB kasi nasa top 100 yan eh. Pero dahil BitGet ang ginagamit ko, sinusubukan ko mag-ipon ng BGB, mga lodi. Sana yung BGB. Eto, BitGet token, itong top 59. So kahit pa paano, malaki din naman yung market cap niya. So kung titignan nyo, ganito ako pumili ng token, no? So Cardano, chine-check ko yan. So titignan ko ano ba yung all-time high ng Cardano, yung max niya. So ito yung max niya. Nasa ano pala to? Nasa Cardano ba to? $2.91. So titignan ko yan, nasa $2.91 pala ang Cardano sa okay. So napakataas pala nito last bull run. Nung nakita ko, bumagsak. So malaki yung potential na kahit papaano hindi niya makuha yung kalahat ay yung maximum na $2.91, yung kahit papaano kalahati makuha niya. Doon ako nag-i-start bumili ng token kapag bagsak na. No, sabi ko, puta, halos 90% pala binagsak nito So doon ako nag-buy. Doon ako nag-start mag-news sa inyo, mga lodi. Yun yung 4 months ago, yung bumili ako ng Cardano. Ito. Ilan ba to? Ayan, 4 months ago. Yan. So yun, yung 262 views, yan, swerte kayo dyan, mga lodi, no? Ganun ako pumili. Katulad nito, no, magbubull run. So sobrang taas niyan. Kapag nakita ko na yung bear market, no, titingnan natin kung gaano kataas ang binagsak ng mga token. Ayun na yun, doon ako bibili. And then, syempre, i-hold mo, mga lodi. Mag-hold ka. Ayan, kunyari, kung nag-hold ka ng ADA, mga lodi, no, ng worth 100,000 4 months ago. Di ba? So, yung 100,000 mo, dahil 200,000 na siya, possible, kumita ka na ng 200,000. Di ba? 4 months ago. Di ba? So, ganun din ang Dogecoin. Ganun din ang XRP. No, XRP, nasa 19 pesos. Di ba? Nag-all-time high ngayon ng 40 pesos. Di ba? So, ganun din ang Dogecoin. From 3.14, biglang nag 5.88. Di ba? Halos magwa 100%. BGB, malaki talaga to. Kasi 11 pesos to 58 yan eh. Tapos, ang RON token ang malaki. Pero, katiting lang meron tayo noon, mga lodi. No, from 11 pesos to 174. Grabe, di ba? Ang laki, sobrang laki. 1.2% yata ang inangat o 1.5%, no, 1,500% ang inangat. So yun lang yung ating news ngayon. And then syempre dito sa ating chart, mga lodi, tandaan lang natin ako yung trader na hindi everyday nagte-trade. Ako yung trader na hinihintay ko ano yung resistance ko. Ako yung trader na everyday chine-check ko kung ano yung nangyayari sa news. Ako yung trader na kapag may nakita akong possible na pwede maging resistance, ayun na yun. So kung titingnan nyo naman yung ating chart, no, eto kagabi ko lang ginawa to dahil nag-analyze ako ng halving. Tinitingnan ko kung paano mangyayari. Possible ba biglang umangat ay bumagsak yan?
dire-diretso o aangat muna yan bago babagsak. Ganun yun di ba? Pero ito, so far nasusunod siya, no? Pero hindi to ang resistance yung araw na yan, hindi Ito lang yung naging ito lang yung naging pattern ko na titingnan ko kung babagsak. Ito ang resistance natin, 53.1 and 47.1, yung pinaka-support. Okay? Saludo sa lahat, KGX. Magandang umaga sa inyo lahat. And now